Ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pang lahat. Tanong, takot ka ba sa krus? Di nga. Madaling sabihin hindi, pero kadalasan takot tayo sa krus. Naalala ko tuloy yung isang lumang pelikula, no? Ang artista nun ay si Redford White. Hindi ko na maalala yung title. Vampira siya doon. At napakaganda nung senaryo kasi nagtipon sa harap ng kanyang bahay yung buong bayan sa pamumuno ng pari. Tapos nang kaharap na nila si Redford White na vampira, naglabas siya ng ang pari ng krus, ganyang kaliit. Sabi ng pari, lumayas ka. Sabi naman ni Redford White, tatlong beses siyang sinabihan ng pari, lumayas ka, dala-dala yung malinggit na krus. Krus! At hindi sila pininag ni Redford White. Nung after ng pangatlong tanong, sabi ni Redford White, Father, hindi mo na itatanong. Katoliko din po ako. Naglabas ng krus. At itinapat sa pari at dun sa bayan na nagpapalaya sa kanya. Sila ang nag-atras. Kaya ko na itanong, takot ka ba sa krus? Marahil natatakot tayo sa krus kasi hindi natin naiintindihan ano ang ibig sabihin ng krus. Hindi niyo pwedeng sabihin hindi tayo takot sa krus kasi kadalasan, pag sinabing krus, negative ang connotation natin sa ating lingwahe. Anong tawag mo sa pinakapasaway mong anak? Ay! Yan ang pasan kong krus. Aroy. Anong tawag mo sa pasaway mong asawa? Ay! Yan ang pasan kong krus. Kapag nakasimangot ang lahat na parang ang lungkot-lungkot, sabi natin, ano mukha mo? Mukha kang Biyernes Santo. And so, we always and often have a negative connotation of the cross. Pag may estudyante kang pasaway at alam mong ibabagsak mo na, ay nako, ipapako na siya sa krus. Pero kung titingnan natin, may wisdom ang krus na hindi magagap ng isip ng tao. Marahil yung takot ay nandun sa pananaw na may namatay sa krus.
At hindi lang siya namatay, kundi pinahirapan sa krus. Kaya nga siguro in that sense, ang hamon sa atin ng kapistahang ito ay palalingin at gawing mas positibo ang ating pagkaunawa. Ano ba ang kahulugan ng krus ni Kristo? Kasi kung papansin ninyo, may itinuturong positive sa atin ang mat. Ano ang simbolo ng pagdaragdag? Plus. And it is a cross. Ano ang simbolo ng pagmumultiply? X. Pero kung tutuusin po, it's just another form of the cross. So if it is something good, if it is something favorable, sa math, it would always be a cross. Pag ganyan man, o pag ganyan, it is always something good. Kaya nga, di ba, sa pabiro man, kapag may virus, kapag mayroong may sakit, kasi hinihingi mo yung proteksyon ng mabuti laban sa masama. Anong itinuturo sa atin ng krus? Unang punto, ang krus ang konkretong pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. The most concrete manifestation of the love of God. Napakadali kasing sabihin, I love you. Sino po dito ang madalas gumamit ng salitang I love you? Sige ha, huwag kayong mag-I love you sa mga mahal nyo. Uulitin ko. Sino ang madalas gumamit ng I love you dito? Ayan. Ako honestly, pati alaga akong aso, sinasabihan ko ng I love you. Pero ang hirap pala. Kasi madaling sabihin, pero paano mo paninindigan? Yung I love you para sa akin sa pagsasalita ko sa mga alaga ko means, minsan, o madalas, pupulutin ko yung dumi nila. Magpapa ko ng sahig na kwarto kasi umihi sila. At sa gabi, katabi ko silang matulog. Kahit na minsan, hindi na ako makaikot. Nananakit na yung katawan ko, hindi ako makaikot. Kasi nandito yung isa. Nandito yung isa. Pero wala yung ibig sabihin ng I love you. Sometimes, it will give you inconvenience. Sometimes, it will cause you pain. But that's how you prove love. Sa Diyos, ano ang pagmamahal? Ibinigay niya sa krus ang kanyang bugtong na anak. Sa Diyos, ano ang pagmamahal? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon sa krus. Why have you abandoned me? Tiniis at niyakap ng Ama ang pagpanaw ng kanyang anak para patunayan sa ating lahat na tayo'y mahal niya. The cross is the most concrete manifestation of the love of God. Pangalawa, the cross is our ransom from death. Pantubos. Ano ba yung ibig sabihin ng pantubos? Pag sinabing pantubos, tayong may sala, tayong may utang, ay walang kakayahang magbayad. Kaya nga sabi sa Salmo, no one can pay a ransom for his life.
Kaya kahit ilang percent pa ang ibayad mo, kahit more than 10% pa, hindi yan sasapat sa utang natin sa Diyos. Kaya nga sabi niyang sulat ni San Pedro, our life has been paid for not by any diminishable amount. Ano ba yung ibig sabihin ng diminishable amount? Kasi lahat ng bagay sa mundong ito, ang halaga hindi pataas, kundi pababa lang ng pababa. May isang word tayo dyan, bukod sa diminishable. Anong word natin dyan sa economics? Ano ma'am? Inflation. Bakit inflation? Ibig sabihin ng inflation, yung halaga ng pera mo, lumiliit ng lumiliit kumpara sa halaga ng iyong binibili. Yung mga bagay na pag-aari mo habang naluluma, nagdi-depreciate. Nawawala ng halaga. Kasi nga, diminishable. Pero anong sabi? Ang ibinayad ng Diyos ay hindi nawawala ng halaga sapagkat ang kanyang ipinantubos sa atin ay ang buhay ng kanyang anak. Ano ba yung ibig sabihin ng tubos? Simulan natin doon sa Nazareno, ayun. Sinong dapat magpasa ng krus? Sinong may kasalanan? Ayaw nila magtaas ng kamay. Sinong dapat magpasa ng krus? Tayo. Sinong may kasalanan? Tayo. Sinong may utang? Tayo. Sinong dapat magbayad? Tayo. Pero sinong nagbayad? Ang Diyos. The significance of the Black Nazarene is that imbis na tayo ang magpasa ng krus, siya ang nagpasa. The significance of the crucifix, imbis na tayo ang nakabayubay doon, siya ang nabayubay sa krus. Kaya minsan may kausap ako ang daming reklamo sa buhay. Father, ba't ganito? Father, ba't ganyan? Tama-tama, may crucifix sa harap namin. Sabi ko, ano pa bang reklamo mo? Sige, kung may reklamo ka pa, gusto mo, palit kayo ni Jesus. Sabi niya, ako papalit sa kanya. Ay, oo, dami mong reklamo Kasi anumang bigat ng problema mo, Christ has took it upon himself. And sabi nga ni San Pablo, nailed our sins and problems to the cross. Kaya nga po, pag Biyernes Santo at ngayong Triumph of the Cross, hindi pagpapahalik ng krus na walang Kristo. Kasi pag walang Kristo ang krus, tatanungin mo, kaninong krus yun? Pwedeng krus mo, pwedeng krus ko, pwedeng krus nating lahat. Kasi walang Kristo Bakit mahalaga yung imahe ni Kristo doon sa krus? Kasi pag may imahe ni Kristo, ibig sabihin, yung krus ay kay Kristo. At pag sinabing krus ni Kristo, inako niya yung krus na dapat ay sa atin. Kanino dapat yung krus? Sa atin. Pero sinong umako? Si Kristo. Kaya mo hinahalikan kasi salamat po dahil yung krus na dapat ay akin ay inako at pinasan mo. That's why when we say we venerate the cross, there is no other cross to be venerated but the cross of Christ. And a cross without Christ is an unredeemed cross. Ibig sabihin ng unredeemed, hindi pa natubos, humahanap pa ng ipapako sa Kanya.
Pero yung krus ni Kristo, hindi na siya humahanap ng ipapako kasi may naipako na. And so we are ransomed from death. Last point. Father, ang bilis naman ang homily mo ngayon. Naantok pa ako, hindi joke lang. Kasi hindi mo kailangan magsalita. Ayan yun. Just look at the cross and you'll know what I'm trying to say. The cross gives sense to suffering. Sino pong may pinagdadaanan ngayon dito? So, pakaswerte naman ng iba, walang pinagdadaanan. Ulit kong tanong, sino may pinagdadaanan dito? Kung ayaw nyo ng pinagdadaanan, sino may hugot? Wala? Sino may hinihila? Para mas madaling term, sino may problema? Ang walang problema dyan, matakot ka. Baka papunta ka ng linasin mamaya. Ay! Kasi bahagi ng buhay ang problema. Bahagi ng buhay ang paghihirap. Pag wala kang paghihirap, you have not lived. You only survive. Kasi yung paghihirap, that makes life meaningful. Pero let's explore Asian philosophy. Asian ha? Hindi Greek. Asian, bago tayo pumunta sa Greek. Ano ang ino-offer ng iba't ibang Asian philosophies which can be interchangeable as Asian religions? Hinduism, Sikhism, Taoism, Confucianism, Ism. Chismism. Hindi pala kasama yun. Anong ino-offer? What are these ancient philosophies which can be interchangeable as Asian religions offering its followers? So, marang tumigla sa akin. Hindi kayo nag-aral ng Asian philosophy nung kolehiyo? Wala pa po yung subject na yan noon. Ngayon, meron na sa senior high school, Philosophy of Religion. Kaya tingnan nyo, huwag nyo sabihin walang kwenta ang senior high school. Kasi lahat yan ino-offer. Ang problema lang, gaano kasipag mag-aral yung anak mo. Anong ino-offer ng Asian philosophies? An escape to suffering. Sasabihin ng isang ism, eightfold path. Doon ka lang daw sa gitna ng eightfold path para wala kang suffering. Sabi nung isa, mag-meditate ka para walang suffering. Sabi nung isa, release yourself from karma and the karmic particles so that there will be no suffering. Common standard of all Asian religions, an escape from suffering. Kaya sabi ng isang documentary, produced in Japan, nakalimutan ko yung title pero nasa YouTube yun. Sabi niya, Christianity offered the people, although it's referring to Japan only, but I think it is as good as referring to the whole of Asia. Christianity, sabi niya, offered the people a unique perspective. Not an escape from suffering. So, ibig sabihin sa Christianity, hindi mo tinatakasan ang suffering. But, ayun. But to make suffering meaningful in their lives. Ibig sabihin, hindi niya tinatakasan ng paghihirap, kundi binibigyan ng kahulugan ang paghihirap ng tao. Kasi hindi naman siya maaalis If you're going to look at it, even
meditation sometimes will cause you to suffer. Uupo ka ng 3 oras sa isang cross-legs position. Pagtayo mo, anong unang-una mong mararamdaman? Magme-meditate ka sa mga iba't ibang mga anong una mong mararamdaman? There's suffering. It is never separate to human life. But the cross of Christ tells us, suffering, if suffered with Christ, will earn you blossoms of flowers in heaven. Suffering, if endured for love of brothers and sisters, is very meaningful for you and the one you love. Sabi nga, nakita niya yung habito ni Teresa, may cross. May Jesus doon sa krus. At nung Hindu, kay Mother Teresa, anong kasalanan ang ginawa ng taong yan para mamatay siya ng ganyan? Ang sabi ni Mother Teresa, wala siyang kasalanan. Ang tanging ginawa niya ay ang magmahal. Another friend of mine, a Korean, who got converted to Christianity, tinanong daw niya sa kanyang kaibigang Katoliko bago siya naging Katoliko. Sabi niya, nandun sila sa harap ng simbahan, nakikita niya yung crucifix sa loob. Anong mali ang ginawa ng taong yan para siya ilagay dyan sa krus na yan hanggang sa mamatay? Sabi sa kanya ng kanyang kaibigan, wala siyang ginawa kundi ang magmahal. Suffering becomes meaningful if you embrace Christianity. Kaya nga, as we continue this Eucharistic celebration, ano yung sentro ng pananalig natin? Ang krus. Huwag mo siyang katakutan. Huwag mo siyang iwasan. Sapagkat ang krus ang ating kaligtasan. Takot ka sa krus? Matuto kang magmahal para hindi ka na matakot sa krus. Amen.